manalangin, manalig at magtiwala. Mayap aabak mga kahop, tayo nga ay pupunta at makikipiesta sa Sapang Kawayan, Masantol, Pampanga. At para nga makarating sa isla ng Sapang Kawayan ay kailangan mo sumakay ng jet ski. Charis, kailangan mo sumakay ng bangka dahil hindi ka pwedeng mag-tricycle, hindi ka pwedeng magkotse, hindi ka pwedeng mag-helicopter. Kaya kung takot ka sa bangka ay magbaon ka ng 1,000 lakas ng loob o daanin nyo na lang sa tawa gaya ng ginawa namin ni Tita. At dahil nga devotion is life, walang makakapigil, walang makakahadlang sa pagdedebosyon, mapabangka man yan, mapatubig man yan, o ano pa man. Makalipas nga ang kulang-kulang 1 oras, tayo ay nakarating na sa Sapang Kawayan. Sakto nga kami sa aming pagdating dahil palabas na ang prosesyon. So kapag palabas na ang prosesyon, ano ang gagawin? Syempre susunod tayo dyan. I'm so happy nga that time kasi grabe, after 7 years if I'm not mistaken, ay nakapagpiesta ako uli dito sa Sapang Kawayan. Nakita ko uli ang Apo Apas, na-experience ko uli ang piyesta dito sa Sapang Kawayan. Ibang-iba talaga as in. Naalala ko tuloy noong nabubuhay pa ang aking lolo at lola, ay tuwing piyesta ng Sapang Kawayan ay talaga namang pinaghahandaan nila at binibigyan nila ng panahon. Kaya naman nakakamiss balikan yung mga magagandang memories noong araw dito sa Sapang Kawayan. I'm so grateful nga dahil nagkaroon nga ako ng time para makapunta dito. And thank you din kay Tita Mirna dahil sinamahan niya ako kahit na natatakot siya sa bangka. Charot. At sa part nga na yan ay nasa purok uno na ang posisyon kung nasaan nga ang bahay ng aking lolo at lola. So ayan yon. Feeling ko nga habang binivideohan ko yung bahay ng aking lolo at lola ay kumakaway sila at sinasabi nilang, "Hi mga ka-hope!" Isa nga sa magandang tradisyon ng prosesyon dito sa Sapang Kawayan ay ang pagpapayong sa Apo Apas. At sa part nga na yan ay nagpapalit na ng magpapayong sa Apo Apas, parang kada 10 hakbang ay iba naman ang magpapayong. Actually, that moment na pinapanood ko si Kuya na sumasampa dun sa karo, sabi ko parang gusto ko rin magpayong sa Apo Apas, kaya lang baka hindi ako makasampa sa karo or kung makasampa man ako baka hindi naman ako makababa. At syempre dahil tapos na nga ang prosesyon ay pinag-aagawan na nga ang bulaklak ng Apo Apas. So kating-kati na rin akong kumuha kasi syempre certified bulaklak gang tayo. At isa pang tradisyon dito sa Sapang Kawayan ay bago ipasok ang Apo Apas ay isasayaw muna siya. At pagkatapos nga ng masayang sayawan ay papasok na nga ang Apo Apas sa kanyang kapilya. O diba sa hinaba-haba ng prosesyon, sa kainan pa rin ang tuloy. Mali, sa simbahan pa rin ang tuloy. At ito na nga ang karosa ng Apo Apas after mabulaklak gang, simot sarap, sabi nga ng florista. At ito naman nga ang kanilang pinaka-altar mayor na napakaganda rin, diba? At ito naman ang closer shot sa mapaghimalang Apo Apas. At sa part nga na ito ay ginagayakan ng muli ang karosa ng Apo Apas para naman sa prosesyon sa gabi. Ang gaganda ng mga bulaklak, parang gusto ko nang kumuha uli. Charot. At after nga ng ilang minuto ay natapos na nilang gayakan ng karosa ng Apo Apas. Grabe ang ganda ng pagkakagayak nila. Bagay na bagay yung kulay para sa gabi. At dito na nga nagtatapos ang ating 5th vlog. Viva Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Sapang Kawayan. Viva Apo Apas. Viva la Virgen. Bye!